Mas malalim na tatalakayin ang isyong yan sa punto por punto sa ating pong poll question. Tama ba ang ginawa ng gobyerno na pagpatay sa signal ng cellphone sa Maynila? Samantala po, mga kapamilya, nakikita po sa ating TV screen ang nangyayari dyan sa Quiapo at ayan po, at nasa halos bungad na ng simbahan ang Poong Nazareno. Hindi po kinakakitaan ng pagod ang mga tao dyan. Kitang-kita po ang kanilang mga kamay na nagwawagayway ng mga tanga nilang mga puting tela, bimpo, panyo, iba po ay damit. Mga 21 hours na ang sakripisyong ginagawa nitong mga deboto nga ng Poong Nazareno. At sa wakas, kanina kasi inaantay pang buksan yung pinto pero ngayon mukha namang orderly na yung mga tao at eto na nga umuusad na rin po at yan papasok na nga po ang Nazareno sa loob. Diretso na po, umuotso tayo dyan. Mga kwan po yan, mga ilang metro na lang po ang layo. Una tayo dyan, una sa kanan, una sa kanan. Ang karosang humihila. Asa lubid. Na siguro mga 10 meters na lang yan eh. Ang lapit na. At ang sinabi nga, pagkatapos ito, kapag naipasok na ang image ng Poong Nazareno, ay magsisimula na yung misa at yan na nga yung hudyat ng pagtatapos nitong posisyon. Ang susunod na aasahan po natin yan maya-maya ng konti ay ang parang sariling pagdidisperse ng mga tao. Ano? Sila rin yung, itong mga nasa ibabaw ng karosa, Hila, kaliwat kanan. Hila, wala pa lubid, kagabi. hila. Oo, mga pagod na daw. Pero ang sabi nga kanina sa mga report na kahit na, ayan o, mukhang mabilis na yung pasok ng Nazareno dito sa loob ng Quiapo Church. Ayan, malapit na ho. Tabi sa Nasa gate poste, na. tabi sa poste. Tabi sa poste, tabi sa poste. Tabi sa poste ng gate. Kita mo kung paano nagsisiksikan yung mga tao. Okay. Diyan ho sa may mismong gate ng Unti-unting usod po. Quiapo Church, ang karosa na sinasakyan po nitong imahe ng Nazareno, medyo nagbigay na yung mga tao nung nandiyan lumuwag-luwag na ng konti. Mararamdaman mo yung kumbaga naging buhaghag na ang mga tao. Kaya po ganun ang description natin dahil parang lupa ho ito na ang dami po ng mga tao. Nagtutulak ka na naman. Ayan, tinutulak, sabay-sabay. Sumasabay rin sila sa pagtulak, yung pagpasok doon sa simbahan. Ating mahal na pura paroko, pinakamahaba ito. Ayun, babae, lalaki talagang kita nyo naman kung gaano kasiksikan. Hindi na natin nakikita mula dito sa camera natin yung Nazareno mula sa ibabaw dahil nakapasok na ay pinapasok na diyan po sa simbahan. May mga humahabol pang makapunas doon sa Nazareno hanggang sa ngayon. Huwag natin ang panyo, sisigaw tayo. Viva el Señor! Ayan na, malapit na. Viva! 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 Viva el Señor! Meron tayong 300 at Ayan nga yung loob ng Quiapo Church. araw para Ay, sa labas ng ulitin ito, Quiapo mga Church, kapatid. yung Plaza Miranda. At nandun po sa Quiapo mismo ang ating pong kasamahan na si Kiko Polve. Kiko? Anthony, alam mo, inabot nga ng halos 22 oras itong prosesyon ng Poong Nazareno mula yan sa Quirino Grandstand kahapon. At ngayon nakikita nga natin itong pagtatapos na sa pagpasok nitong andas sa loob ng simbahan nitong Basilika ng Nazareno dito nga sa Quiapo. Alam nyo, mataas yung energy ng mga tao dito. Alam na, kitang-kita sa bakas sa kanilang mga mukha na pagod na, puyat na, talagang uhaw sila, gutom. Karamihan sa kanila hindi na kumain, pero talagang inintay nila na matapos itong pagpasok nitong andas sa loob ng simbahan. At ngayon pa lang nakikita natin na nagdi-disperse na nga itong mga tao dito sa labas ng simbahan. Bakas naman sa kanilang mga kamukha, Anthony at Bernadette, yung kaligayahan dahil ito nga yung kanilang panata na masilayan at maihatid itong andas mula doon sa kanyang pinanggalingan sa Quirino Grandstand papunta dito sa loob ng simbahan ng Quiapo. Kaya ngayon patuloy pa rin yung pagtaas, pagwagayway nila ng kanilang mga bimpo, ng kanilang mga puti na mga panyo. At tuloy-tuloy pa rin yung maraming mga tao na gusto makapasok dito sa loob ng simbahan, pero isinara na itong main gate nitong Quiapo Church. Kaya naman yung kaunti lang itong mga nakapasok doon sa
nag-push doon sa andas, papasok dito sa loob ng simbahan. At ngayon ay nagdi-disperse na nga dito sa labas at nagpapasalamat na itong mga organizers sa lahat ng mga tao na nagpunta rito, sa lahat ng mga deboto na nagsakripiso. Sabi nga kanina, ito na yung pinakamalaking sakripiso ng mga deboto sa mga nakalipas na panahon. Ito na rin daw yung pinakamalaki na bilang ng mga deboto na sa buong karanasan daw ng pista nitong Itim na Nazareno. Ito na yung may pinakamalaki na tinataya nga na umabot na 9 milyong katao. Kaya naman ngayon, medyo tahimik na dito sa labas ng simbahan ng Quiapo, pero nakikita natin mula dito sa loob ng simbahan ay tuloy-tuloy pa rin itong pag-awit, tuloy-tuloy pa rin itong pagwagayway ng bimpo ng mga deboto. Ayan, marami sa kanila ay talagang lumalapit pa rin at nais na maipahid itong kanilang mga panyo sa krus ng Poong Nazareno dahil ito yung paniniwala nila na pag naipahid nila ito, ito yung magbibigay sa kanila ng katuparan sa kanilang mga kahilingan. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin yan at matapos ito, pagkabalik ng Poong Nazareno dun sa kanyang lalagyan dun sa altar ay magsisimulang muli itong huling misa dito sa simbahan ng Quiapo para sa araw na ito. At ito na rin yung magsisilbing maghuhudyat ng pagwawakas nitong pista ng Nazareno ngayong 2012. Sinasabi ng mga organizers, Anthony, na talagang successful, matagumpay sa kabila ng maraming aberya na nadanas nitong prosesyon simula paglabas pa lang sa Quirino Grandstand kahapon nung tumagilid ito at sa daan nung nawala nga itong kanyang gulong ay sa kabila nito ay naging matagumpay pa rin at dapat daw na ibalik ang lahat ng pasasalamat sa Poong Nazareno at sa Diyos na siyang sentro ng selebrasyon. Anthony? Maraming salamat sa iyo, Kiko Folve, na nagbabantay po kasama ang iba pa nating mga reporters dyan po sa Quiapo, Maynila. At least ngayong umaga, TV, wala na tayo narinig ng mga balitang hindi magaganda. Gaya nung mga stampede. Oo. Talagang At nakita na natin, nung nakapasok na yung imahe ng Poong Nazareno, medyo nag-disperse na yung mga tao. At mas masaya na sila doon, nakapagbigay na sila ng sakripisyo nila. Well, 22 hours ka ba namang tumutok dyan? Talagang malaking sakripisyo.